Kaya, sekta o kung pananampalataya. Ang mga ang tamang pananampalataya. Kung sa temang yun, ay ang inilitaw ng mga sinundan ko ay pahapyaw na pagbabanggit ko ng tamang pananampalataya. Ngunit, maka-antik sa aking damdamin ay yung isiniwalat nila yung kanilang tunay na pananampalataya sa kanilang sarili. Ngunit bago yun ay ating munang ugatin saan baga nanggaling yung ating pananampalataya, gaya nga ng banggit sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig. Nung wala pa ang sangka-Kristyanuhan ay sa mga kwentong bayan, gaya ng sinasabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, yung tinatawag na pagsambang pusa. Pagsambang pusa kung ano yung kamangha-mangha ng araw, kung may makitang kagilagilalas na hindi karaniwan, yun ay isinasamba. Hanggang sa nung panahon na bago dumating dito yung mga kongkiro ng mga Kastila, ay meron tayo kultural na pagsamba sa mga anito. Ang mga anito yung ating ancestor, yung ating mga ninuno. Na naniniwala ang ating mga ninuno na yung kanilang mga ninuno ay na namatay, gumagabay sa atin. Kaya yun ang kanilang inaalay ng insenso na itinuturing ng mga bathala, kapulian, at kung ano-ano pang katawagan na tinuturing ng mga Diyos na kanilang hinihinga ng gabay. Na hanggang ngayon ay ang kulturang yun ay nasa atin pa rin. Kung niyo mapapansin sa social media, pag may namatay, wala nang sakit na mararamdaman. Pagkatapos kasunod nun, gabayan mo kami ng inyong mga anak. Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Yun ay isang uri ng pananampalataya na isang pagtitiwala sa kung sino yung mas makakata sa atin. Na tayo naniniwala na mayroon talaga somewhere out there isang umiiral na gobyerno. Ngunit hindi pa natin alam kung sino. Kung ano yung mga Kastila, dala-dala naman nila yung mga imahe para ituro kung paano yung pananampalataya. At sinabi nila sa ating mga ninuno na ito yung tamang pananampalataya. Pero malapit sa tama kasi madaling ituro sa mga pintura, sa mga imahe kung ano yung naganap ng panahon ng Panginoong Jesucristo sa Kalbaryo. Kaya nga lumitaw yung mga Nazareno. Pagkatapos yung ginawa pa nilang mga imahe, kasi marunong sila, mga virtudes, yung mga kahoy na takot yung mga masasamang enerhiya, mga maligno, sabihin na natin dito sa ating salita. Dahil hindi naman natin maikakaila, katulad ng oregano, takot ang lamok. Bakit takot din naman yun? O ang atis, hindi galawin ng kambing, na napakatakot sa lahat ng damo. Dahil meron talagang likas na nilikhaan Diyos na makagagamot at makapagpalayas ng makagagamot sa mga sakit, katulad ng ginagawa natin, yung mga agwat natin. Yan ay nilikha ng Diyos. At yan naman ay binanggit din sa Apokalipsis na ang mga dahon ay gamot sa mga sakit. Nasa Biblia ba yung ginawa ng mga Kastila na yun? Ang sabi ko sa Deuteronomio 4:28 hanggang 29, at doon maglilingkod kayo sa mga Diyos na kahoy, Diyos at bato, at sila inyong pagsisilbihan. Ang ating mga ninuno ay ganun na. Nagpo-flores, pinoprosesyon, at halos na ating
tawag doon, pag yung patrol, yung mahal yung ginawa nilang imahin ng mahal na patrol San Miguel dito nung araw, dito pagkakon ni dala ng ating pagdala, ay pag naniniwala tayo, pag nakahalik tayo doon sa nakalaylay na rin, na tayo ay giginhawa na, tayo ay mabibiyayaan na. At pag birthday natin, pag nakapagtirik ng nakapagtirik na ng kandila sa mahal na po. Kaya nga nung araw, sabi yung girlfriend ko, sabi ko, pakis naman. Sabi ko, ano ako bumoon? Ito'y maglilingkod kayo. Sa 29, ang sabi, ngunit mula doon ay hahanapin mo ang Panginoon mong Diyos. So, magtatanong tayo, bakit may ganito? Bakit may nakatipa sa krus? Ano yung nangyari? Bakit meron ganito? At hanggang sa at dumating nga panahon na naririto tayo ngayon at nakita natin. Kaya yung mga, sabi ng Apostol San Pablo, yung mga bagay na lumilipas ay kalimutan mo na. Huwag kang gaya na, dahil pag ang nag-aararo ay palimos-limos, sira ang tudling. Alam yung tudling? Yung pawiri-wiri. Pag palimos-limos, balik ka na ng party. So pag focus po tayo sa hinaharap at doon pumasok yung sinasabi ng Apostol San Pablo sa Hebreo 11, pananampalataya sa hindi nakikita na nagmula sa mga salita ng Diyos. Hindi naman natin nakikita, narinig natin. Pero hindi natin nakikita. Narinig natin may Diyos. Narinig natin Panginoon Kristo. Kaya ako naman nabanggit yung bagay na tunay na pananampalataya ay dahil po sa sinusundan ko kanina din. Pinanggit naman ay nakakalungkot na. Bakit kung magaling ba hindi nakapagpa-bautismo? Kaya nagka-bautismo, saka nagka-buko, saka nagka-sis. It's just only a simple sis. Nagkakaroon lang tayo ng confusion. Tapos pag pinayong simula, tapos pag hindi may explain ng doktor, tapos kailangan natin i-laser, kailangan natin i-chemo, to prepare a million, pero ngayon naman ang gobyerno open naman ang PhilHealth. Lalo na kung OFW sa Maykin, kung sa Pampanga ka dati. Pero hindi naman kailangan natin dumaan doon dahil hindi naman talaga gano'ng kagrabe. Confusion lang natin ang nagpapagrabe. Pero balikan natin, bakit kung kailan pa ako nagpapasig? Luto ka kay luto eh. Utang pa ang itlog na pinakain kay Pangulo. Agang-aga pa'y narinig at makalibre yata ng tanghalian. Ay bago ko, ang bukulog ko, nasakit. Bibigyan ko kaya ng simple, dahil ang sabi, ganito sabi ng Panginoon, ipon kayo ng kayamanan sa langit o dito sa lupa. Kaya namang iba, nagpatay na parada ng at hindi na nga nagtrabaho ng mga pangkat. Hindi yung gano'n. Bigyan ko lang ng simple and realistic analogy o isang makatotohanan pagkakambing. Yung mga nagkakalis, kasi ang sabi ng Panginoon ni Apostol San Pablo, ako inapako sa krus, nakasama ni Kristo. Pagkatapos sinabi ng kasulatan, sinabi na ganito ang pagkasulat. Kinakailangan ang Kristo ay maghirap. So, naghirap ang Kristo. Pagkatapos ng hirap, ay para madala sa luwalhati at yung kaluwalhati. At kaya nga sinabi sa Pilipos, sa sulat ng Pastor Pablo, San Pablo sa mga Pilipos, na siya'y binigyan ng pangalang walang pinakamataas sa lahat ng otoridad. Naghirap ang Kristo. Naghirap siya. At sinabi ng Apostol Pablo, ulitin ko, ako'y napako sa krus na kasama ng Kristo. Anong ibig ko sabihin? Gaya ng
Kasi nag-enroll tayo. Yung nagka-college, nag-enroll. So, after nag-enroll, doon dumami ang thesis. Doon dumami ang test. Dumami ang bakuna pang nasakit. Na kung di uminom ng biogesic nilalagay. Napakaraming pagsubok. But after that, after 4 or 5 years, gagraduate. Pag-graduate niya, magkakaroon ng magandang hanap buhay. Paano? Halimbawa, naging doktor, naging nurse, naging engineer. Karoon ng magandang hanap buhay. Makakabit ng pangarap na Hilux, pangarap na ng bahay. Mabibigyan na ng kaginhawahan ng mga yun. Yun ang katotohanan. Ganon din po sa ating pananampalataya. Nag-enroll po tayo. Nagpabautismo tayo. Napako tayong kasama ni Kristo. Kaya, habang tayo narito sa training ground, nasa eskwelahan ito, nararamdaman natin yung thesis, nararamdaman natin ang exam, nararamdaman natin yung pagod na katulad ng mga estudyante. Kasi kung hindi naman sila nag-enroll, palagi silang masaya, hihingi ng kuya o may pera. Magtitimpla ng tang na may chip, masasaya sila. So on and so forth. Hindi sila makakaranas ng bukol. Kaya lang, pagkatapos ng 4 na taon school year, wala silang tinapos. Ano mangyayari? Kakaasawa lang sila ng sino ko yun. Wala mangyayari, nagiging labandera, nanlilimahin. Hindi mas ngayon ang salita. Tapos di aasa tayo sa kailangan. Kung may ayuda sa libistin, tayo ko. Pero kung ikaw ay isang nurse, isang doktor, isang engineer, isang architect, abogada, yung kanisdan. Doon ka, mayroon ka kuman. Mag-asawa ka ng balasubas, mayroon kang kuman. Hindi ka kasi umaasa ng pagpili mo ng underwear man lang, hindi mo nahihiling sa kanya. Hindi ko ibig sabihin na maging kontraryo ka. Dahil na pagsasama, pag-ibigan ay dapat nagkakaisa, nagkakasundo. Pero hindi natin mayroon. Mayroong mga pangyayari. Nakuha mo yung babae ay asa lamang sa pagbabahay lamang ay mayroong sakit na nararamdaman sa ganda. Ganon din po ang ating pananampalataya. Pagkatapos nito, kaya nga magtiis hanggang wakas. Pagkatapos ng wakas, ang pupurutin yung mga hindi nagpabautismo, hindi nag-enroll. Saan pupulutin yung... Kasi dito, katulad din sa school tinuturuan. Dito, kaya nga gaya na sinasabi sa Hebreo 25 na lagi tayo magtipon, magpaalalahanan, mag-aralan, dito lagi tayo tinuturuan. Nagtuturuan tayo bawat isa. Kung ano yung sinasabi, may napupuri tayo. Kung ano yung ating nababasa, kung ano yung inire-reveal ng mga gabay kapag maakto. Narito tayo sa pag-aaral. At pagkatapos ng graduation, pagkatapos ng wakas, nagatiis natin yung ating pag-aaral. Doon tayo maliligtas. Maliligtas saan? Doon sa parusang darating. Doon sa paghihirap na darating dahil na meron talagang paghihirap na nakalaan doon sa mga suwain. Hindi naman ay nasusulat. Ibibigay sa atin yung gaya ng binanggit na sinusulat ko. Buhay na walang hanggan. Solo buhay. Isang mapayapang buhay na walang katapusan. Magagawa natin ngayon yung
Doon babalik tayo doon sa ating pinanggalingan gaya na sinasabi sa Hebreo 11. Na kung nalaman sana nila ang daang pabalik. Eh nandito na tayo sa daang pabalik sa ating pinanggalingan. Yung buhay na masagana sa nawalang paraiso ng araw, yun po ang ating babalikan. Ayon sa kasulatan, yun po ang nasusunod. Doon tayo babalik. So, ay pero wala nang iwasig-masig. At gaya niya, sabi ni Apostol San Pablo, bibigyan tayo ng katawang panglangit. Itong katawan natin luma na, babalikan. Katulad ng mga filter, makinis niya. Bukod sa ron, habang tayo narito, nakikita lang naman hindi po natin, kaya nga sabi, panampalataya sa bagay na hindi natin kita. Hindi natin namang nakikita ng ating mata yung mga biyayang nasa sa atin. Hindi natin nakita. Parang dungil na dungil pa lang eh. May bayarin. Parang pihit na. Kaya inaminit. Parang nangyari pinasantong Moises noon. Pagat-pagat ng mga habol-habol ng mga ninaparaon. Kakunti. Isang iglang na lang. Biglang na tapos biglang nagsara. Bakit po ganon? Bakit parang sinusubok tayo ng Diyos? Hindi po tayo sinusubok ng Diyos. Kasi alam naman niya, hindi tayo bibigay eh. Sinusubok tayo ng kanilang amang Diablo para kasi hindi niya alam. Hindi niya alam yung laman ng ating puso. Kahit kung magpaligtaran siya kahit Espiritu, hindi niya kayang pasahin ang puso ng tao. Diyos lamang makakapasa. Hindi niya alam. Kaya sinusunod, baka sakal mo, alam mo yun. Parang binhay, alam niyo yung binhay. Baka may maliliyas. Kung baga sa balatong ipatol, alam niyo yung patol. Yung patol, yun ang sinasabi sa lahat ni Satanas. Eh kung matingisin tayo, na tayo na natili sa bunak. Tayo lumambot. Tayo pa. Kasama tayo doon sa idigisin at gagat na ito. Kung pag-uusapan ng balatong, ako kanya ibig sabihin. Ganun po ang ibinigay na halimbawa ng propetang Sikon. Talagang hindi siya natina. Hindi siya natina. Hanggang sa bandang huli, ano nangyari sa kanya? At yung mga nagbabanal-banala na tatlo magkakaiba sila ilipas, sila pa yung pinarusahan ng Diyos. Buti nga, pinigyan pa ng pagkakataon na sabi, kayo ito pa nalangin ko ito. Okay, ganun magpakasakali pa tatamaan dahil sa kaya po wag po natin ikabahala yung nangyayari sa atin. Isipin natin na at nabili na Apostol San Pedro, ilanak natin sa kanya. Gaya ng napako tayo, gaya na sinabi ng Apostol San Pablo, na ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo. So kalakit doon ang kinakala ng hirap si Cristo at tanggap ng kaluwalhatian. So kasama tayo sa paghihirap at kasama tayo sa pagtanggap ng kaluwalhatian. So habang nakapako si Cristo, ano ba kanya mga ginawa? Ano ang kanyang ginawa? Gunitain natin yung 7 palabra. Ang ginawa, pinatawad niya yung mga umalipusta. Yung pagpapatawad naman ay nasa damdamin. Inalis niya yung galit.
nakakalimutan mo na hindi maganda. Kaya sabi, patawarin mo siya. So, pinatawad niya. Ano pa? Inilagak niya ang lahat sa Ama, sa Panginoon Diyos. Ama, sa iyong kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. So habang tayo kasama ni Kristo na nakapako sa krus, ating ilagak ang ating ihabilin sa Ama lahat. Pag sinabi mo yung isang salitang inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa, kabuuan po yun ng lahat ng inyong pagkatao, lahat ng inyong nasasakupan, lahat ng ukol sa inyo, inihahabilin mo. Ikaw nang bahala. Pero kung nyo sasabihin, bahala na si Batman. Bahala ka na, Panginoon. Inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Isa simple word na naroroon na ho lahat. Binibigyan niyo ang tiwala sa atin. At tinatanggap ninyo yung lahat ng nangyayari sa atin. Bawat isa sa atin. Ano pang nangyari? Habang sinakapako. Bukod sa pagbibigay ng tiwala, pagbibigay ng lahat ibinibigay, ilalagak natin sa Diyos, lahat. Pagpapatawad, meron pa po. Kung sa kanyang nasa kanan, sabi niya, ngayon isasama kita sa paraiso. At bilang mga mananampalataya, ganun din po ang ating gagawin. We are destined to the paradise. So yung ating, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng mabubuting halimbawa na, ay, si Warren Using, kamula ng magandang kahiwaga talaga. Nag-iba na. Hindi na kagaya ng dati. Marites. Hindi ko naman sinasabi kayo dati. Ngayon, good example. So, kapag habang nag-iibanghelyo tayo sa pamamagitan ng aksyon, bukod pa sa ginagawa natin na naririto tayo, mayroong may sakit na ating naimbitahan at nagpuri sa Diyos dahil napagaling siya ng Panginoon sa pamamagitan ng sentrong ito, yun yung aksyon na isinasama kita sa paraiso. Hindi naman po literal na nakapako. Gano'n katagal nun. Bali, Stella. Siguro mga 30 years after nang umakyat sa langit ang Panginoon sa Kristo, saka pasunod si San Pablo. Pagkatapos, after 10 years, mga 50 years later, bago kanya na isulat yun, ako'y nakapako. Sa laki ng gap na yun, paano mangyayaring nakapako siya? So kung ano yung nangyayari sa Panginoon Kristo, yung din ang nangyayari sa atin bilang bautisado, bilang mananampalataya. Nagpatawad tayo, sinasama natin ang ating kapwa sa paraiso. Kasi ang sinasabi natin, isasama natin sa paraiso, nasa sa kanya kung siya isasama. Tapos ang ating tungkulin, isama natin, yakagin natin papunta sa paraiso na ating pupuntahan. Sa pamamagitan nga ng ating pag-ebanghelyo, ng ating mga gawa, ng ating pagkakawang gawa, yung ating pag-ibig, yung ating pananampalataya na pinakikita sa kanila, mga pagpapatong ng kamay, yung ating pagdamay sa kanila, nagbilang tayo, kaya naman tayo tumadamay dahil tayo may ganito. Dahil kung hindi tayo ganito, ay ito tayo namay ng inawa ka. Pero tayo tumadamay, tayo ay nagpapakita ng
tayo ay naniniwala na tayo ay kasama ni Kristo na nakapako sa krus. Nanapako sa krus, hindi nakapako. Napako sa krus. Kasi ngayon, hindi na naman nakapako. Napako sa krus. Sabi, doon sa senaryo sa krus, kanya mga binanggit na lagi natin kinukunika taon-taon. Yun ang ginagawa naman natin sa atin. Yun ang ginagawa natin sa atin. Ang pananampalataya. Pinakabili ko sa iyong ating araw. Ang pagdamay, halina sa paraiso, sa sama. Ang pagpapatawad, patawad mo sila. Kasi kung walang pagpapatawad, wala, ikaw mismo. Kung mayroong galing ka sa iyong puso, galing ka sa iyong kuya, sa iyong ate, sa iyong kaibigan, sa iyong boyfriend, sa iyong asawa, sa iyong anak, ikaw nahihirapan, hindi push-off niya. Alam niyo yung push-off? Alam niya, ang mahirap. Mahirap? Mahirap ano? Galing-galing mo. Paluin din. Basta masama ang lasa ng taong push-off. Pero kung ini-english mo yun, at ihahabilin mo sa Panginoon, di ba? So, hindi na namin Pero pinakanya niya ang balik ka dahil pinatawag. nanalo yun. Mendoza. At kaya naman natin ginagawa ay dahil nga nang tayo ay bautisado. Dahil tayo ay bautisado. Yung po namang bautismo ay yung ating dapat panghawakan. Una-una, nakakahiya sa ating sarili. Kung tayo bautisado, tayo usbaw-usbaw. Hindi ka? Sa ating kapwa, sumaring misig, bautisado na hindi naman, alam ko naman may kwarta hindi mautangan, pa-hospital. Sukuhan pa na. Ikaw may tanong. Ay, kailangan. Una po, gaya na sinasabi ko sa una ko rito, sa karete ko, ating kinalaman natin sa sarili. Kailangan natin. Baka ubusin mo na dahil kasama kayo. We are elders tayo. Ang atin po tatandaan, hindi lang bautisado tayo, tayo ang nakatatanda sa lahat. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Kasama ko tayo, kalakit tayo. Ang binautiusmuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. So ano po ang sabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas? Siya ang panganay sa lahat ng nilalang. So tumayo po tayo bilang panganay sa ating kapwa. Bilang panganay, nagbibigay tayo ng mabuting halimbawa. At nagbibigay ng magandang payo. Sa ganun, magagawa natin sila sa patis. Kasi, niyayakap natin sila. Kung ayaw nila, diwa. Kaya nung ayaw tarpulin, ito nyo kung gusto nyo. Ayaw nyo, diwa. Pero, nasa sa iyo kasi, nakikita mo naman sa akin. Pamula nung ako'y bautismuhan, ay sakal ba ako nagganito, nag-upo, nagkautas na. Leksi-leksi. Pero, maliwanag na sa akin, nasusulat. Kailangan din ang hirap ng Kristo. Pagkatapos ng hirap, ay doon ang kalwalat yun. Para yung pera. Pagkita sa bula-bula, ano yung ibig sabihin? Wala pa sa linggo. Nanalo sa weekend sa 100,000. 2 araw. Pero kung yun ay kinita mo sa pagdudulog, alam na yung pagdudulog, nagdudulog, kagaya ni ka-hunter na nagkaingin, ay tumubo sa kapilan, kumita na 100,000. Yung kayo mawawala agad? Hindi. Patay muna, para may makita sa akin pinaghirapan, bibili muna na isang magandang rin. Nakuha niya yung ibig sabihin. Hindi basta inaasaya. Ganon din po sa ating pananampalataya na kaya mayroon na ito panghihirap. Ay hindi po natin ito sasayangin. Ito yung ginagamit natin para makapagtipon tayo. Para tayo nasa abroad na nagpapadala sa land bank. Pag uwi, nakabanit may pera ko sa bank.
Ay yung iba, ay inubos na ron. Experience kaya sa Roma, ako may kotse din, pero galing sa pinaglumaan ng ba? Ayos pa naman, hindi naman sila. Ako may mga, parang may bahay, ako hindi, nung nandun ako. At yung ranking, hindi ako nakaranas ng binili ko, nung pauwi na. Sabi na ako, na tigba 20-20 pa naman yung binili ko. Galing lahat sa mga ano. Pero yun naman ay mga bago. Ang may make siya masaya lang. Hindi ko nakakita na susunod ng upa. Yung mga bago yung sabihin, kasi yun doon, normally, no, kung ngayon na, parang siguro, pag bagong taon, nagpapalit sila. Eh yung sa kalimitan, yung mga nasa hangiran, hindi naman naiisuot sa dami ng kanila. So pag pinatanim, ibit-bit ko na, dapat ihangir na yung tawag. Sabi ko na yung median, may 286 na. Ang ibig sabihin, yung kababaang loob, kailangan sabihin. Yung nababanggit ko lang siya parang na pagiging inspirasyon. Kasi sa atin, tayo ho nakakarang. Kaya ang banggit ko, ating pong panindigan bilang mga bautisado yung panuntunan ng kasulatan. Napako tayo sa Kristo. Ibinigis po natin tayo binautisman tayo. Ito nga yung sabi sa Apokalipsis. Sa Apokalipsis 2:10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok. Ano yung bilangguan? Hindi naman literal. Noong araw, yung journey ng ating mga alagad. Persecute ano sa kanila kasi yun ang nature. Pero sa ating panahon, ano yung bilangguan? Pagka ikaw ay talagang nasa kagipitan, hindi bilanggo ka, hindi ka mapaalis. Kung ikaw may problema, tuition ay wala kang mihuhulugan karni. Ito ay iigib ang eskwela sa Sabado. So nakakulong ka. Hindi ko makapag-isip, parang hindi ko makapag-isip ng tama. Pero, maliwanag po sa akin, ulitin po. Biling po ni Apostol San Pedro, ilagak ninyo ang lahat. Ama, sa iyong kamay inihaabilin po ang aking tali. At siguro mga napapansin niyo, maraming pangyayari na last minute may dadating na solusyon. Kung hindi man talaga literal na solusyon, may dumadating na ideya. Halimbawa, may maniningil, dadating, maniningil. Wala talagang pambayad. Pero may paiisip sa iyo, Diyos na. Hindi yung kapanipaniwala at katanggap-tanggap. Kasi sa isang araw na ako babalik. O di na, humahuma ka ng ilang araw. Pero nung padating, ikakabang at biglang lalabas sa bilang mo yung salitang ibibigay ng Diyos. Ano din, gano'n din, check na, love. At sasamahan pa yon ng kaloob ng banal na espiritu na orasyon sa lumay na loob mo'y baging tubig sa aking katawan. Parang awa ka sa iyo. Kasi kaya nagbasa, hindi mag-text na lang ako. Nasa sa iyo pa ang desisyon. Parang mag-text mo ako walang pangkat. Nakakuha niya ibig sabihin ito. Ganon po ang Diyos kumikos. Hindi po yung nagbibigay ng bula-bula. Hindi yung nagbibigay ng maleta. Ang ibibigay niya ay tamang desisyon,
tamang tao na gagamitin, tamang pangyayari, lahat po ay tama. Dahil po tayo ay nasa tamang pananampalataya. Ulitin po ang tamang pananampalataya ay tayo bilang mga bautisado ay maglagak ng tiwala sa Diyos, maglagak ng pagpapatawad sa kapwa, maglagak ng ito, nandiyan na yung ating slogan, tawang gawa, hindi literal na kung wala ka nang magagawa, yung malingaling talagang nasa damdamin yung aman at yung may puso. Kung may tiwala ka sa Diyos, hindi ka puso. Kaya nga may Diyos, sinag-Diyos pang bagong pangako naman sa akin yun eh. Tapat ang nangako, sabi ng kasulatan. Tapat ang nangako at dapat tanggapin ang lahat. Kailangan po at sana po sa kaunti kong naibahagi ay may panghawakan po natin ang ating tamang pananampalataya na gaya ng sinabi ni Apostol San Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ng Kristo. Ang pinautismuhan kay Kristo ay ibinig si Kristo. Kaya kung ano yung ginawa ni Kristo na pagpapatawad, kung ano yung ginawa ni Kristo na pagtitiwala sa Ama, itiniwala niya lahat, kung kaluluwa. At yung kanyang pagkakawang gawa na sabi, isasama kita sa paraiso. Yun po ay ating magagawa. Lalo po tayo sa tamang pananampalataya. Sa huli po, bilang mga bautisado, atin pong panghawakan. Huwag po nating ipahiya ang putong o koronang sa atin. Huwag po natin ilagyan ng kalawang yun. Silver po yan. Silver po. Huwag po natin. Huwag natin bigyan ng tubig yung ating. Kailangan natin islaman. Ay pagka may corona ka magtinig, hindi ko sama. Kailangan. Pero hindi po sinabi ng kasulatan na tinutungan tayo ng tinig na katulad ni Kristo. Napako tayo masama. Ibig sabihin, lahat po ng job na ng Panginoon ay kinakailangan mag-reflect sa atin bilang tayo ay mga bautisado o nabautismo. Sapagkat po ang bautismo na ating tinanggap ay siyang ating pinaka-ID para tayo makapasok sa kanyang kaharian at magtamasa ng walang hanggang kaginhawaan sa piling ng ating Ama na nasa langit. Kailangan po at muli ako ay sa ating lahat naway lagi sumatin ang pagpapala ng